Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang sagot o resback ni Speaker Martin Romualdez doon sa panawagan ni former President Duterte na huwag muna tayong magbayad ng buwis hanggat hindi i-open ang Book of Accounts ng House of Representatives. Okay? Higop muna tayo ng dark chocolate. Yung gusto kong makatikim nitong napakasarap, pure cacao. Ito, mag-contact lang kayo sa number na ito. Okay. So, binabantayan ko yung official response ng PBBM government sa panawagan dahil very serious yung panawagan. It tantamounts to civil disobedience yun. Huwag na muna tayong magbayad ng buwis. So, pinakinggan ko, nagmonitor ako, walang response from Malacanang. And then, dito sa House of Representatives, kasi ang sentro ng issue, magpa-audit ba o hindi ang House of Representatives? Ang response is tahimik. Walang official statement from the speaker, but may nakita kong ibang response. Ano yung response? Yun na, balita. Kahapon. Ginamit ni Speaker Romualdez itong makakaliwa na Congresswoman Franz Castro nag-file ng complaint, grave theft complaint laban kay former President Duterte. Iyon ang sagot. Okay? Maganda naman yung talagang umiinit ang labanan sa politika. Malayo pa ang 2028. Ito na. Sinampahan na ng complaint. Okay? Sa piskalya lang muna yan. Grave theft. Bakit daw? Anong kasalanan ni Tatay Digong? Alam niyo naman kung magsalita si Tatay Digong, from his heart, talagang sinasabi niya. Mula noon pa yan, galit siya sa mga komunista. So, sa programa niya sa SMNI, banggit niya yung paggamit ng confidential funds para sa kalaban ng bayan. Klaro naman na yung ACT, Alliance of Concerned Teachers, connected yan sa CPP and PNDF. At yung CPP and PNDF, yan na 54 long years kalaban ng bayan. Nagdadala ng kaguluhan. Kaya, nabanggit lang, may kataga si Tatay Digong ngayon, si Franz Castro, komunista yan, papatayin ko yan. Kung ako ang ganon. Yun na yung style Digong. Diyan nga siya nanalo, yung, malala nyo nung kampanya nung 2016? I will kill you, sabi niya sa mga drug lord. So, it's an expression. Patayin. Ganon. So, dito, kasama yan si Castro na klaro naman na member ng CPP and PNDF. Kaya nakapagbitaw siya, patayin. Dahil sa katagang yon, yan. Nandun na. Sa utos ni, di ba may alliance na meron ng partnership itong Makabayan Bloc at ni Speaker Martin Romualdez. Hindi pa sinasagot ni Speaker Romualdez yung aligasyon sa kanya, laban sa kanya na nagbigay siya ng 40 million pesos worth of projects dito sa makakaliwang grupo Makabayan Bloc in exchange sa paninira ng Makabayan Bloc kay BP Inday Sara at sinimulan na nga nila yung kanyang confidential funds. So, klaro na
may alliance, nagtutulungan for a common cause, itong Makabayan Black at si Speaker Romualdez. For a common enemy. Ang common enemy nila, si BP Inday Sara. Talagang grabing tapang itong ating Mayor Sara noon, BP ngayon, kontra nitong komunista. Kaya co-chair siya ngayon sa NTFL Cup. Tapusin, pulbusin ang mga terorista. Yan. So, gusto ng mga Makabayan Black na mawala sa landas nila si BP Inday Sara. In the same manner na itong si Speaker Romualdez, dahil gusto niyang magkandidato by 2028. Gusto rin niyang mawala si BP Inday Sara. Yun na. So, nasimula na yan, paninira sa Duterte family. Both father and daughter. So, ito, tingin ko ito yung pag-file ng grave threat complaint versus kay Tatay Digong, yan na yung mga political moves ni Speaker Martin Romualdez para gipitin ang Duterte family. Yan na yung resback nila, ganti nila sa panawagan ni Tatay Digong na huwag tayong magbayad ng buwis. Okay, binabasa ko yung mga comments sa aking vlog at saka vlog ng ibang vloggers. Nako, marami ang nagre-respond. Sabi ng isang nabasa ko kanina lang, ay salamat. May rason na ako na hindi magbayad ng buwis. Sabi niya, gagamitin ko yung panawagan ni Tatay Digong na hindi muna ako magbayad ng buwis. Okay? So ako, I'm making my official stand. Hindi na rin ako magbabayad ng buwis. It does not mean na hindi ko na mahal ang bayan. Mahal ko ang bayan na ito. It is my duty as a Filipino citizen to pay my taxes. Kaya lang, hindi pwede itong ginagawa ng Kongreso. Niloloko tayo eh. Di natin alam paano nila ginagastos yung pera, billions of money, nasa poder nila. Sabi nga ni Tatay Digong, this is not an illegal demand. This is not a revolution. It's a legal demand. Bakit? Tayo may-ari ng pera eh. Sila, mga servants natin sila. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Okay, karapatan natin, karapatan ko na hingin ko muna yung liquidation nila with receipt bago ako magbigay ulit ng pera. Ganun lang. So, mula ngayon, kasi dati-dati, pag bumibili ako ng bagay-bagay dyan sa matindan, humihingi ako ng resibo. Kasi, by asking receipt, automatic may buwis na napupunta sa gobyerno. Ngayon, huwag muna. Temporary lang. Tignan ko ang anong gagawin dyan sa Kongreso. So, magpa-gasolina, huwag mo ng resibo. Magkain sa restaurant, huwag mo ng resibo. Ganun lang. Kasi, yung aking pensyon, wala nang deduction yun. Neto talaga. Hindi katulad nung nasa military service pa ako na withholding tax. Talagang wala kaming magawa. So, masarap magbayad ng buwis kung alam natin na yung ibinabayad nating buwis ay bumabalik sa katawan. Dito nga sa Cagayan de Oro, may magandang kwan ng dating mayor. Gikan sa katawhan, ibalik sa katawhan. Ano yun? So, galing sa tao, ibabalik sa tao. Yung serbisyo, yung buwis. So far, so good. Yung dito kasi nasisiminti itong mga kalsada palibot sa aming balay. May serbisyo talaga. That was former Mayor Oscar Moreno. Gikan sa tao, gikan sa katawan, ibalik sa katawan. So, ganun din yan. Yung buwis natin, galing sa atin,
Okay? Malaman natin paano nila ginagastos. Kaya, ako, nakikiisa ako sa panawagan ni Tatay Digong na dapat i-audit ang Congress, lalo na yung House of Representatives, kasi billions of pesos ang kanilang pondo. I-audit ng totohanan. Hindi yung liquidation by certification lang. It should be itemized at with resibo. Yun ang dapat. Pag hindi nila gagawin yan, sorry. Susunod ako sa panawagan ng former president na huwag muna magbayad ng buwis. Kayo, nasa inyo na po yan. Kanya-kanyang desisyon yan. Ano ang pwedeng ikasunat sa atin? Palagay ko, ako wala. Dahil retired na ako. Sa inyong mga negosyante, mag-isip-isip kayo. Find ways na masuportahan natin ang panawagan ni Tatay Digong na walang legal implication sa inyo.